Tumawa naman ang isa doon at sinabi na palpak naman ang karamihan nito at masyado lang siyang pinupuri ng mga sumunod na henerasyon sa kanya kaya siya sumikat. Narinig naman ito ni Tesla kaya pinaalam niya sa mga ito na mali sila. Kaya daw hindi niya nalabas ang karamihan ng kanyang mga imbensyon ay wala siyang pera para kumuha ng mga parte para tapusin ang mga ito. Maling akala lang daw ang kumakalat na puro palpak ang kanyang mga ginawa para suruan siya ng kanyang mga kalaban. Hindi naman daw sa pagmamayabang pero sigurado daw siya na pag inisip niya ang isang bagay ay kaya niya itong gawin. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi na ni Tesla sa lahat ng nandoon kung ano ang kanyang plano at hindi makapaniwala ang lahat nung narinig nila ang wireless energy transmission. Dahil hindi maipinta ang kanilang mga mukha ay tinanong sila ng lalaki kung bakit ganun ang kanilang reaksyon. Alam naman niya na hindi pa rin ito nagagawa pero pinaalala niya na sa panahon nila ngayon ay meron ng wireless charging. Kahit hindi daw ito masyadong epektibo ay pinapatunayan pa rin ito na pabilis na talaga ng pabilis ang paglaki ng teknolohiya. Kaya, sinigaw nito sa lahat ng nandoon na hindi sila pumunta sa bansang iyon para magsaya. Iyon daw ang oras para gamitin na nila ang lahat ng naipon nilang kaalaman nung nakaraang 100 taon. Nagsalita naman bigla si Mendeleev at sinabi na madali lang magsalita ng kung ano-ano pero sigurado daw ba siya na gagana ang kanyang mga teorya. Napangiti naman si Tesla habang dumudukot sa kanyang bulsa at sinabi sa lalaki na sabi na nga ba ay siya ang unang magrereklamo. Kaya, pinakita nito sa lahat ang kanyang imbento at binato ito sa ere para manahimik na sila. Hindi naman humanga doon si Mendeleev at sinabi na matagal nang naimbento ang magnetic levitation. Alam ni Tesla na yun ang unang papasok sa kanilang mga isip kaya nakangiti nitong sinabi na mali iyon dahil malayo ang power source na nagpapalutang dito at nasa isang bag ito sa labas ng meeting room. Hindi naman makapaniwala doon ang lahat dahil nagawa na pala talaga nito ang kanyang mga sinabi. Ang pinakanatuwa doon ay ang ating bida dahil inisip nito na sa mga pekikula lang niya ito nakikita dati. Nagsalita naman na ulit si Tesla at sinabi na dahil sa prototype na yun ay pwede na silang magimbento ng mga kakaibang gamit gaya ng aerospace vehicles, exosuits, at iba pa. Dinagdag nito na maaari nila itong magawa dahil kabisado na nilang lahat kung paano gumagana ang physical law sa kanilang mundo. Pero, nung narinig daw ni Tesla na gagawa sila ng microscopic world number 2 ay nagkaroon daw agad siya ng bagong ideya. Sa buong kasaysayan daw ng mundo ay sobrang daming teorya ang ginawa ng mga tao na hindi pwedeng gawin dahil sa physics. Pwede daw nilang gamitin ang pagkakataong ito para subukan ang mga teoryang yun sa bagong mundo na kanilang gagawin dahil pwede nilang baguhin ang lahat-lahat doon. Pag nagawa daw nila ito, maaabot nila ang pinakatuktok at pwede silang ituring bilang mga gods. Isipin daw nila na pagdating ng panahon ay makakagawa sila ng mundo na ibang-iba sa mundo nila at magagawa nila doon ang lahat ng kanilang may isip. Dahil doon ay nagbulungan ang lahat ng tao sa meeting room dahil nagustuhan nila ang lahat ng sinabi ni Mr. Tesla. Napatahimik naman ang lahat nung pinalakpakan ng ating bida ang ginawang speech ni Tesla at sinabing nagustuhan din niya ito. Kaya, sinabi nito sa lahat ng tao doon na pwede na silang mag-umpisa sa kani-kanilang gagawin. Pinaalala din sa kanila ni Lee na walang problema ang hindi kayang lutasin ng Eternal Club kaya mag-isip daw sila ng kakaiba at ibigay lagi ang kanilang 100%. Bago umalis ay ngumiti ito at pinaalala niya na ibibigay sa kanila ng Time Merchant ang lahat ng kailangan nilang suporta. Pagkatapos ng meeting ay makikita natin na nasa labas pa rin pala ng headquarters ang tatlong malalaking head ng pamilya na nagsundo sa airport. Pagdating doon ng ating bida ay pinuri agad nito ang tatlo at sinabing magaling ang kanilang ginawa. Nagpabibo naman agad si Mr. Chen kaya yumuko ito sa harap ni Lee at sinabi na isang karangalan ang paglingkuran ang Eternal Club. Pero, nagulat ito nung hindi siya pinansin ng ating bida at dumiretso lang ito papunta sa kanyang mga kasama. Pagdating nito sa harap ni Mr. Rong ay sinabi agad sa kanya nito na kung ayos lang kay Lee ay meron itong ipapakilala sa kanya. Hindi naman ito nagreklamo doon kaya masaya itong pumayag at sinabi na pwede na silang umalis ngayon din. Napatingin na lang sa kanila si Mr. Chen at inisip na hindi siguro natuwa sa kanya ang ating bida dahil nalaman siguro nito na inagawan niya kanina ang Rong family.
Pagkalabas ng kanilang sasakyan sa gate ay makikita natin na merong isang tao doon na nag-aabang. Hinintay nitong mabuti ang kanyang pagkakataon at nung malapit na doon ang kotse ay bigla na lang itong tumakbo papunta sa harap nito. Buti na lang ay nakita agad ng driver ang lalaki kaya mabilis nitong natigil ang sasakyan. Bumaba ito agad at galit na tinanong sa tumatawid kung bulag ba siya o sinasadya na niyang mamatay. Nanlaki naman ang mata ng ating bida nung nakita niya ang lalaki at sinabi na kilala niya iyon. Siya ang nagbenta sa kanya ng oras dati nung nag-uumpisa pa lamang siya at ang pangalan daw nito ay Baron. Bumaba naman agad si Lee sa kotse at sinabi sa kanyang bantay na ayos lang yun dahil wala naman itong balak na masama. Kaya daw siguro nito hinarangan ng kanilang sasakyan ay para makausap siya nito. Nung nakita na ni Baron ang time merchant ay agad itong tumakbo ng mabilis papunta sa kanya at sinabi na nakita na din siya nito sa wakas. Dahil bigla na lang itong sumugod kay Lee ay hinawakan ng bantay ang kamay nito at dinala sa lapag at sinabi na kailangan niyang kumalma. Hindi naman natuwa doon ang lalaki kaya mayabang nitong tinanong kung sino ba siya at hindi daw ba niya alam na mas mahal pa sa isang taon niyang sahod ang relo na nakasuot sa kanyang kamay. Dahil alam ni Lee na wala naman itong masamang plano sa kanya ay sinabi nito sa bantay na bitawan na niya ang lalaki para kumalma na ito. Pinatayo na din niya doon si Baron at sinabi na kung gusto niyang mag-usap ay sumunod ito sa kanya sa kotse. Pagkaupo ng dalawa sa loob ay sinabi agad sa kanya ng ating bida na sobrang tagal na nung huli silang nagkita at ang akala daw niya ay namumuhay na ito ng matahimik. Pero, sa nakikita ni Lee ngayon ay mukhang mali pala ang kanyang iniisip. Hindi naman alam ni Baron kung ano ang sasabihin kaya ginamit na muna ng time merchant ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos noon ay makikita natin ang status nito na nagbenta na pala siya ng 13 years sa ating bida at meron pa itong 47 years na natitirang oras. Habang nakatingin doon si Lee ay inisip nito na sayang ang lalaking yon dahil matagal sana itong mabubuhay ng payapa kung hindi lang ito naadik sa pera. Natigil naman sa iniisip ang ating bida nung bigla na lang nagsalita si Baron at sinabi na ginamit niya ang huling pera na nakuha niya sa time merchant para magtayo ng isang trending online restaurant. Pero, hindi niya ito napalakad ng maayos kaya nalugi din ito kagaya ng lahat ng business na sinubukan niyang itayo. Hindi lang daw yun ang mga masasamang nangyari sa kanya dahil tinatrato na daw siya ng kakaiba ng kanyang mga kaibigan at pamilya dahil sa itsura niya. Dahil sa pagbili sa kanya ng time merchant ng oras ay tumanda ang kanyang itsura ng ganon karami kaya pinagkakalat nila na meron daw siyang sakit at dahil doon ay unti-unti nang lumayo sa kanya ang lahat. Naiintindihan na daw niya kung gaano kaimportante ang oras dahil 25 pa lang siya pero ganon na ang kanyang itsura. Ginamit na lang daw sana niya ang pera na una niyang nakuha sa ating bida para kumuha ng experience para gumanda ang kanyang buhay. Naintindihan naman na ni Lee ang sinasabi nito na nagsisisi na siya sa kanyang mga ginawa kaya tinanong na nito kung bakit siya nito hinanap ulit. Nagkatinginan muna ang dalawa dahil hindi alam ni Baron kung paano niya ito sasabihin sa time merchant. Pero, nung nakahanap na ito ng lakas ng loob ay malakas nitong sinabi na gusto ulit niyang magbenta ng 3 taon ng kanyang oras. Hindi naman natuwa doon ang ating bida dahil wala naman palang nagbago sa kanya at nagpaawa lang ito kaya niya sinabi ang mga iyon kanina. Bago pa makapagsalita si Lee ay sinabi agad ni Baron na kung okay lang sa kanya ay gamitin na lang daw nila ulit ang presyo kung magkano niya ito binili sa kanya dati. Tumingin ng seryoso sa kanya ang time merchant at sinabi na kakaiba daw talaga siya sa lahat ng kanyang nakilala dahil hindi niya alam kung kailan siya dapat tumigil. Pinalusot naman ng lalaki na gagamitin daw niya ang perang yun para mamuhay na ng tahimik at magsimula ng pamilya kaya pag pinagbigyan daw siya nito ay hindi na talaga siya nito guguluhin sa hinaharap. Napangiti naman doon saglit ang ating bida at sinabi na wala siyang pake kung totoo ba ang kanyang sinasabi o hindi. Pero, tumingin ito ng diretso kay Baron at sinabi na hindi na niya kailangan ang kanyang oras. Pinaliwanag nito sa kanya na bumibili siya ng oras dati kahit kanino dahil kailangan niya ito ng sobra pero hindi na daw ganoon ang sitwasyon ngayon. Tumuro ito sa labas at tinanong nito kay Baron kung nakikita ba niya ang kasama niyang matanda doon. Kung gusto daw ni Lee ay pwede niyang pabalaykan ang itsura nito noong bata pa siya. Kaya, wala na daw halaga ang ilang taon niyang lifespan na binibenta nito sa ating bida.
Napakarami daw niyang pagkakataon para magbago kaya kasalanan na niya kung bakit naging ganun ang kanyang buhay. Pagkasabi noon ng time merchant ay dumiretso agad ito sa lapag para yumuko sa harap ni Lee. Sinabi nito ng malakas na alam niya na nagkamali siya kaya nanghingi agad ito ng tawad sa ating bida. Pero, pagkataas nito ng kanyang ulo ay sinabi niya sa time merchant na siya na lang ang natitira niyang pag-asa. Pag hindi siya tinulungan nito ay sigurado daw siya na wala nang mangyayari sa kanyang buhay. Dahil wala naman itong problema para sa ating bida ay huminga na lang ito ng malalim at tinanong kung gaano ba karaming oras ang gusto niyang ibenta. Napangiti naman bigla si Baron at sinabi na dahil huling beses na talaga ito ay isasagad na niya ito sa 10 taon. Habang iniisip nito na marami pa naman siyang natitirang oras ay tinanong siya ni Lee kung sigurado na ba talaga siya doon. Sinagot naman agad nito ang ating bida at sinabi na gawin na niya ito agad dahil hindi na magbabago ang kanyang isip. Dahil doon ay nilabas na ng time merchant ang kanyang mahiwagang orasan at habang kinukuha ang oras ni Baron ay sinabi nito na siya ang may gusto noon kaya wag sana siyang masisi sa kapalit nito. Dahil sa malakas na ilaw ay napatingin si Mr. Rong at ang kanilang driver sa direksyon ng kanilang kotse. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita na din nila na lumalabas doon ang ating bida. Nilapitan agad nito ang elder at tinanong kung ayos lang ba na manghiram muna ito sa kanya ng pera at pababayaran na lang daw niya ito mamaya kay Yuki. Ngumiti naman sa kanya ang matanda at sinabi na wala itong problema kaya tinanong na nito kung magkano ba ang kanyang kailangan. Sinabi ni Lee na hindi siya ang may kailangan nito dahil ang lalaki sa kanyang likod ang papasahan niya ng pera. Nagulat naman si Mr. Rong dahil hindi niya agad namukan ang lalaki kaya tinanong nito sa ating bida kung yun ba ang kausap niya kanina. Nung sinabi ni Lee na siya ngayon ay alam na agad ng elder na nagbenta ito ng oras dahil sobrang laki ang tinanda ng itsura nito kumpara kanina. Pero, wala naman siya masyadong paki doon kaya nilapitan na nito si Baron para ipasa na sa kanya ang pera nito. Habang umaalis ay sinabi sa kanya ni Mr. Lee na yun na daw sana ang huli nilang pagkikita. Dahil doon ay tumigil ito sa paglalakad para magpasalamat at sabihing hindi na talaga yun mauulit. Napansin naman ni Mr. Rong na may sayad na ang lalaking yun kaya sinabi nito sa kanyang boss na baka magkaproblema ito dahil sa kanya sa future. Tinignan namang mabuti ng ating bida ang masayang naglalakad na lalaki at tinanong kung meron pa bang future ang ganong klaseng tao. Alam naman ni Rong ang gustong sabihin ni Lee kaya ngumiti na lang ito at sinabi na ang kasakiman talaga ang nakakasira sa isang tao. Nakita naman nito na walang ekspresyon ng ating bida at hindi ito nagsasalita kaya tinanong nito kung galit ba siya. Sumagot agad ito at sinabi na sobrang dami na niyang nakilalang tao sa iba't ibang panahon kagaya ng mga mahilig sa pera kagaya ni Baron, mga takot mamatay, hanggang sa mga tao sobrang sama. Kung magagalit daw siya sa lahat ng hindi niya gusto ay matagal na daw sana siyang namatay nang dahil sa sama ng loob. Naisip naman ng matanda na tama nga ang sinasabi ng ating bida dahil parang mga isda na daw siguro sa dagat ang lahat ng kanyang mga nakasalamuhang tao sa dami nito kaya hindi na siya naabala sa mga ganang bagay. Pero, nagseryoso naman bigla ang itsura ni Lee at inisip na kahit sobrang dami nito ay tao pa rin sila at naaalala niya ang lahat ng mga ito. Kaya, pagkasakay ulit nito sa kanilang sasakyan ay inisip nito na wala nang naghanap sa kanya ulit sa mga dati niyang customer kundi si Baron. Inisip niya na paimbestigahan ang mga ito kay Baron para malaman ng ating bida kung ano na kaya ang ginagawa ng mga ito. Mabilis namang lumipas ang ilang araw at makikita sa opisina ng time merchant na pinapakita sa kanya ni Robert ang isang holographic projection. Pinuri naman agad ng ating bida ang bata at sinabi na lalo itong gumagaling sa kanyang mga ginagawa. Sinabi nito na yun ang plano ng Space Committee ng Microscopic World No. 2 kaya ginawa lang niya ito ng eksakto sa kanilang gusto. Sabi din sa report na para hindi sila gumastos ng sobrang daming resources ay isang planeta muna ang kanilang ginawa kasama ng kanyang satellites para masigurado daw nila ang tagumpay na nangyari sa World No. 1. Napanginti naman doon ng ating bida at sinabi na hindi na siya makapaghintay kung ano ang iisipin ng mga tao doon tungkol sa space. Pwede pa daw mangyari na balang araw ay bigla na lang silang dumating sa harap nila at makita ng mga tao sa mundong iyon ang kanilang mga creators.
Iniisip pa lang daw ito ng ating bida ay sobrang excited na nito para sa mga pwedeng mangyari sa bago nilang mundo. Natigil naman ito sa kanyang sinasabi dahil narinig ni Lee na merong pumapasok sa kanyang opisina. Ang lalaking yun pala ay si Feng Hao at sinabi nito sa kanyang boss na dala na niya doon ang report ng kanyang mga pinaimbestigahan. Alam ni Feng na sobrang busy ng ating bida sa mga panahong yun kaya tinanong nito kung bakit bigla niyang naisip ang mga taong yun. Habang binabasa ang report ay sinabi lang sa kanya ni Lee na gusto lang niyang makita kung kamusta na ang mga dati niyang customers at kung ano na ang kanilang ginagawa. Alam ni Feng na hindi ganun ang ugali ng time merchant kaya sinabi nito kay Robert na parang may kakaiba sa kanilang boss. Napansin din naman daw ito ng bata kaya tinanong nito kung meron bang nangyari sa kanya nung mga nakaraang araw. Natigil ang dalawang ito sa kanilang pinag-uusapan nung tinanong ng ating bida si Feng kung ano ang pinagbago ng mga ito pagkatapos nilang makuha ang pera na binigay nito sa kanila dati. Ang una nitong binanggit ay ang taxi driver na si Zai Dahai na pinagbentahan siya ng 3 taon ng kanyang buhay. Pagkatapos daw nitong makuha ang kanyang pera sa time merchant ay ginamit lang niya ito sa pagpapagamot sa kanyang tatay at sa pag-aaral ng kanyang anak at ang sobra daw ay hindi na niya ginamit. Lumipat naman muna ang ating storya sa buhay ni Dahai at sinasabi dito na pagkatapos mamatay ng kanyang tatay at napagtapos niya ng high school ang kanyang anak ay masaya na lang itong namumuhay ng tahimik bilang isang taxi driver sa city. Sa isang pagawaan ng kotse, makikita natin na nag-uusap ang dalawang lalaki doon dahil sa problema ng isa sa kanyang taxi. Nang hingi ng tawad ka Mr. Dahai ang gumagawa dahil wala pa daw kasi ang mga parte na kanyang hinihintay kaya hindi pa niya natatapos ang taxi nito. Pagkasabi niya noon ay sakto namang dumating doon ang hinihintay nilang gamit kaya tinawag agad ng lalaki ang delivery boy. Pagtingin ni Dahai doon ay namuka niya ang lalaki kaya hindi agad ito nakapagsalita. Nung nabanggit nito ang salitang anak ay napatingin din sa kanya ang delivery boy kaya nagulat na rin ito. Pagkasabi nito ng tatay ay nagkatinginan muna ang dalawa sandali dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Bigla namang sumigaw si Dahai habang hinahabol ang kanyang anak at sinabi na makakatikim ito sa kanya inabutan siya nito. Nakatakas naman sa kanya ang kanyang anak pero sinabi pa rin ito na 2 araw na lang ang kanilang hinihintay para malaman nila kung ano ang resulta ng kanyang exam. Kaya ito galit na galit ay sinabi pala niya sa kanyang anak na maghintay na lang sa kanila para sa resulta pero nagulat ito nung nakita niya na nagtatrabaho pala ito. Kaya, pinababa agad nito ang lalaki doon at sinabi na kailangan nilang mag-usap ng masinsinan tungkol sa kanyang ginawa. Niloko naman ng bata ang kanyang tatay at sinabi na kung gusto niya itong bumaba ay tatalo na lang ito doon kaya saluhin daw sana siya nito. Binawi naman agad ni Dahai ang kanyang mga sinabi dahil masyado daw mataas ang kanyang pwesto kaya hindi siya nito kakayaning saluhin. Nung sumigaw ng malakas ang kanyang anak ay napapikit na lang si Dahai dahil ang akala nito ay tumalon talaga ang kanyang anak pero napadilat na lang ito nung may naramdaman siyang papel sa kanyang kamay. Hindi naman alam ng matanda kung ano yun kaya nagulat na lang ito nung nakita niya sa loob na pasado ang kanyang anak sa Tsinghua University. Nung nakita ng lalaki na umiiyak ang kanyang tatay ay pumunta na ito sa kanyang tabi at sinabi na gusto lang naman niyang kumita ng konti bago siya pumasok para hindi na daw siya mahirapan ng sobra sa pagmamaneho ng taxi.